Ngayong darating na December 8 ay ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang pagdilihi kay Maria o ang Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Ang pagdiriwang na ito ay hango mula sa dogma ng ating simbahang Katolika kung saan tayo ay naniniwala na si Maria, ang ina ng Diyos, ay nabuo sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana nang walang bahid ng orihinal na kasalanan o yung kasalanang ating minana mula kila Adan at Eva. Ibig sabihin, mula sa unang sandali ng kanyang pagkabuo, si Maria ay pinagpala ng Diyos upang maging malinis at handang tanggapin si Jesus bilang anak ng Diyos. Ang ideya ng kalinisan ni Maria ay may matagal ng debosyon sa ating simbahan, bagamat hindi agad ito naging dogma. Noong 1854, kinilala ito bilang dogma na simbahan sa pamamagitan ng papal bull na Ineffabilis Deus ni Pope Pius IX. Mula noon, ipinagdiriwang na ang dakilang kabistahang ito tuwing December 8. Para sa maraming Katoliko, ito'y pagkakataon din upang magnilay sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Maria, na siya ang pinili bilang inang magiging tahanan para kay Hesukristo. Madalas mayroong pagkalito ang ilan tungkol sa pagdiriwang ng Immaculate Conception. Narito po ang linaw. Hindi ito tumutukoy sa paglilihi ni Maria kay Jesus o yung conception ni Kristo sa sinapupunan ni Maria, sapagkat ang paglilihi ni Maria kay Jesus ay ating ipinagdiriwang tuwing March 25 o ang Annunciation of Mary. Hindi rin po ito nagsasabing hindi ipinanganak si Maria. Ipinapahayag lang ng doktrina na mula sa unang sandali ng kanyang pagkabuo, siya ay iniligtas ng Diyos mula sa orihinal na kasalanan. Hindi rin ito tumutukoy sa kapistahan ng pagsilang kay Maria, sapagkat ang kapanganakan ni Maria ay ating ipinagdiriwang tuwing September 8. Ang pagdiriwang ng Immaculate Conception ay tungkol sa kalinis-linisang pagdilihi kay Maria ni Santa Ana. Ang pagdiriwang na ito ay isang pagpupugay sa natatanging papel ni Maria sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Ang kanyang kalinisan ang nagsilbing tanglaw upang tanggapin ang anak ng Diyos. Tuwing dakilang kapistahan ng Immaculate Conception, ang liturgical color na ginagamit ay white or yellow. Ngunit may ilang lugar sa mundo ang binigyan ng pribilehiyo ng Vatican na gamitin ang cerulean blue para sa pagdiriwang na ito. Ang privilege na ito ay pinagkaloob sa Espanya at sa mga teritoryong dating sinakop ng Espanya tulad dito sa Pilipinas, sapagkat ang kulay asul ay kalimitang naiuugnay kay Maria, tanda ng kalinisan at katapatan. Kaya maaaring gamiting kulay na kasuotan ng pari ang asul, puti o dilaw. Para sa mga Katolikong Pilipino, ang December 8 ay isang holiday of obligation o pistang pangilin. Ibig sabihin po, obligado tayong dumalo sa misa. Kung kaya't noong 2017, sa bisa ng Batas Republika 10966, kinilala ang araw na ito bilang isang special non-working holiday upang mabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makadalo sa misa at makiisa sa pagdiriwang. Dahil si Maria ang kinilalang pangunahing patroness ng Pilipinas, kaya makabuluhan ang araw na ito para sa bawat Pilipinong Katoliko. Hindi sapat na alam lang natin ang doktrina, kung kaya tinihikayat tayo ng simbahan na tularan si Maria sa kanyang pagiging bukas sa plano ng Diyos. Isipin natin kung paano tayo hinubog ng Diyos at patuloy na hinuhubog. Manalangin para sa biyaya ng kalinisan ng puso at pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. See you sa susunod na episode ng ating Sacred Basics, isang liturgy catechesis na handog ng Labora Media ng St. Benedict Parish.